in our walk with God. So, importante po na nag-i-improve tayo, nagkakaroon tayo ng paggunlad, paglago, no, yung progress ng ating faith in God ay makita po natin. And it could only happen kapag tayo po ay kumakain. No? Subukan mo kumain ng isang buwan, payat ka. Okay? Pagmamanors ka. So same thing sa spirituality po natin, kapag tayo po ay nag-dieta sa spiritual food, hindi mo man nakikita but your spiritual is namamayat. No? Mag-dieta ka physically, pero wag sa spiritual. Amen? Ayun. So, tuloy natin. For the introduction, so merong tatlo, no? So, number one, to make difference. Disciples are called to make difference in this life. No, tayo po'y tinawag para gumawa ng kakaiba. So, hindi ka na conformist. Hindi ka na nakikibagay, nakikiayon sa mundong ito. Hindi ka na rin nagko-compromise, no, sa takbo ng sanlibutan. Sabi doon sa Romans chapter 12, verse 1, di ba? Wag mo nang isang-ayon, wag ka nang pumayon sa takbo ng sanlibutan ito. Sapagkat ang takbo ng sanlibutan ito ay, papansinin po ninyo, ang kasamaan ay talaga namang kung saan-saan. No? Rampant na. No? Social media, no? Kahit doon sa literal, no? Physical, personal, ang kasamaan talaga namang namamayagpag. So you should not be conformist and non-compromiser po, no, sa mga bagay po niyan. Because kingdom citizens are in this world. No? Bagaman tayo ay mga mamamayan ng langit, you still living in this physical world. No? Tayo pa rin po ay prone doon sa mga tinatawag po nating temptation, ang kaaway, temptation, yung prone tayo sa deception, ang kaaway. That is why ang paalaala po sa atin ng mga salita ng Diyos na ating pong pinagugulay-gulayan ay huwag tayong maging kaayon ng sanlibutan, bagkus tayo po ay gumawa ng kakaiba. So you should be a different maker. No? Ibig sabihin, kung itong ginagawa ng mundo, ito ang gawin mo. Kung ito bagay sa mundo, ito dapat gawin mo bagay sa isang mamamayan po ng langit. Bakit? Sapagkat we are ambassadors or representative of Christ. Amen. You and I are Christ ambassadors. Amen. Wala naman si Kristo dito ngayon eh. Pero ang tanong, kung nabubuhay ba si Kristo, gagawin ba niya yung ginagawa ng mundo? Kung si Kristo ay nandito pa sa sanlibutan, gagawin din kaya niya yung mga ginagawa ng mga sanlibutan? Of course not. And so as we. So dapat, as ambassador of Christ, we should live our life different from the life of this world. No, the way they talk, the way they move, the way they act, kung paano makitungo ang sanlibutan, sa sanlibutan, dapat iba yung ating ginagawa. So, we should be a non-conformist and non-compromiser. So, we should make a difference because we are Christ ambassadors. So, sabi ng 2 Corinthians 5 verse 20, now, then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So, as ambassador, you represent Christ. We represent Him in this world. Kasi hindi na makikita ng tao si Kristo, hindi maunawaan ng non-believer si Kristo, kung tayo mismo ay namumuhay kagaya po ng mga unbelievers. Paano nila malalaman ang difference? Paano nila makikita ang kaibahan ng kay Kristo at ng nasa mundo ito kung sasang-ayon tayo sa takbo ng sanlibutan? So we are ambassadors, we are representative, kaya we should act and we should live like Christ. So ang main goal po ng buhay natin, kaya hindi pa tayo kinukuha ni Lord, ay para maging little by little, from day to day, nagkakaroon ng transformation doon sa likeness ni Christ.
So that is our goal. Bakit tayo ay nandito pa sa mundo is para maging ambassador and representative ni Kristo. So we should live the life like Christ, like how Christ lived his life. Medyo mahirap, kasi hindi talaga medyo, talagang napakahirap tularan ni Kristo. No, Christ, he lived his life perfectly, samantalang tayo from the beginning, no, embedded na sa atin, taglay na natin yung sin nature, no, pero God made it impossible. Hinugasan tayo ng kanyang banal na dugo and He made us clean again. He made us, no, I'm looking for the right term. Ginawa niya tayong karapat-dapat doon sa pagiging ambassador. Ang kaibahan lang, kapag hindi natin naintindihan yung pagiging ambassador, how can we live like Christ? Paano tayo mabubuhay na kagaya ni Kristo kung hindi natin naunawaan si Kristo mismo? No? Kaya to live a life with high moral ethics, ganito dapat tayo mabuhay. God enabled His disciple to have the supernatural ability to overcome carnality or worldliness. You have the power to say no sa gawa ng kaaway. You have the power to say, no, hindi ko gagawin yan, I'll never do this, I'll never say these words. Kasi nga, God enabled us through the Holy Spirit, binigyan niya tayo ng katulong, ng kapangyarihan to overcome, no, yung gawa ng kaaway. Kaya minsan challenge sa atin yung harap ka sa mga dati mong nakasanayan, diba? Dati itong ginagawa mo, tapos kung nagpakasyon ka, biglang itong hinarap sa iyo, nagbago ka na dito sa salty, ginagawa na ng Lord dito eh. Tapos pag uwi mo, no, ito ngayon nakakaharapin mo. No, sabihin mo sa sarili mo, iniwanan ko na to eh, tinalikuran ko na to eh. So you have the power to say no. You have the power to reject, no, yung mga things of this world. So this is by living through the law of Spirit in Christ Jesus. So may batas ang Espiritu, may batas din ang mundo, maraming batas, pero kaninong batas ang susundin mo? So dapat alam mo na ikaw ay pinag-aharian ni Kristo at meron siyang sariling batas na dapat masunod sa buhay mo. His kingdom has come. Sa buhay po natin, naghari na ang Panginoon sa atin. So yung kaharian yun, may batas. May rules. Mayroong dapat kang sundin. Mga, hindi naman sinasabing yung kautusan, no? Pagkos ito po ay by grace, no? Nagagawa mo siyang sundin. Yung kalooban niya is by grace, not for the sake of compliance. Kasi ganyan na nangyari sa Old Testament. They comply sa law, sa Old Testament, pero bumagsak pa rin sila. No? Bakit? Kasi compliance lang eh. Salamat sa Diyos, pagdating ng New Testament, dumating ang grasya ng Diyos. Amen. Yung hindi nagawang sundin ng tao sa pamagitan ng grasya ng Diyos, no, naging nakapasok tayo sa tinatawag natin requirements ng Lord. No? Hindi mo na-meet yung requirements because sabi ng Bible, di ba? For all have sinned and fall short of the glory of God. No one, no, among us live perfectly except Jesus. Pero by the grace of God, He made us perfect. No? You are perfect spiritually. Amen. Physical, of course, dahil nasa mundo ka pa, natitisod ka pa, nagkakaroon ka pa ng mga maling mga desisyon, but yung promise ng Lord, we have been made perfect. No? But not para sa langit, no? Yung perfection sa langit ay hindi perfection sa mundo ito na meron physically. But the Lord promise na tayo po ay kasimulan niya yung palataya sa atin. He who began good things in us, He will perfect it sa dulo. So, tingnan natin, yung illustration dito, yung
aerodynamics. Yung aerodynamics,